Welcome back, Warriors! Ngayon is meron tayong panibagong i-tackle na topic kung saan is paano nga ba mag-focus sa mental aspect ng mga Spartan pagdating sa training, physical strength, mental strength. Kasi napaka-importante nito eh. Okay? Pero ang mental toughness kasi is hindi yan basta-basta. Okay? Pwede mo siya ma-achieve, pero napakadaming ways or napakadami mo kailangang gawin or akyatin na ladder para ma-achieve mo yung mental toughness. Katulad ng David Goggins, hindi niya basta-basta, boom, mental calluses na agad siya, may mental calluses agad siya, ganun na agad kalupit yung mindset niya. Hindi ganun. Marami siyang pinagdaanan para ma-achieve niya lang yung ganung mental calluses, ganung kalupit, or ganung kalakas na mindset. Kasi pag may ganung kalakas na mindset, I guarantee sa'yo, ma-achieve mo yung success. Yung success kung saan dadating sa iyan. Unang-una dyan is embrace challenges. So, napaka-importante na i-embrace mo lagi yung challenges, lagi mo i-overcome yung takot mo. Especially ako dati, takot ako, especially dati, madali lang, kaya kong mag-drive sa mga kalsada, sa mga, kung mag-parking kung saan-saan. Pero sa bahay kasi, naka-half-field siya yung parkingan. So, pag umangat ka dyan, di ba, nababa ka. So, lagi ko na siya ginagawa hanggang na-overcome ko siya. Kasi lagi ko, kailangan importante na i-embrace mo lagi yung sarili mo. For example, sa gym, takot ako takot ako mag-barbell lang mag-isa kasi inisip ko lagi is baka maya hindi ko maangat, ganito ganyan. Pero dahil ine-embrace ko yung challenge, nalagpas ako yung ganong or na-overcome ko yung ganong fear. Then yung takot na yun o yung fear na yun, yun yung nagpalakas sa akin. Katulad ng dips, dati takot ako kasi baka mag-sternum pain ako ngayon. Isa na siya sa mga favorite kong workout. Nag-weighted dips na ako, nag-heavy dips na ako. Kasi kailangan mo lang naman i-overcome yung takot na yun. Pag na-overcome mo, na-embrace mo yung challenges or yung fear na yun, I guarantee sa'yo, yung mental toughness, maaabot mo na yan. Next is, visualize success. Kailangan nakikita mo sa sarili mo na magiging success ka. Dahil dyan is makakapag-mental rehearsal ka to build confidence and determination. So, napaka-importante na magkaroon ka ng visualization and nabivisualize mo yung success mo. Napaka-importante niyan. Paano ba? Mag-meditate ka, mag-journal ka, mag-gratitude ka every morning. Okay? Every morning. Sobrang importante nun. Kailangan pagkagising mo lang ng umaga, i-win mo na agad yan. Especially ako, basically ako ay, pagkagising ko is nag-gratitude ako, nag-pray ako, nag nag-meditate ako. After nun, is magko-coffee ako and diretso na ako gym with my brother. Pinipilit ko ipanalo agad yung araw ko para tuloy-tuloy na yung panalo sa araw na yon. Tandaan nyo, kung ano yung unang ginawa nyo sa unang pagdilat nyo, yun din ang mangyayari sa inyo pagtapos ng araw nyo. Hindi typical na, okay, for example, nagpagising mo, nag-scroll ka lang agad. Panigurado, mag-scroll ka rin, puro negative energy ang papasok sa'yo. Kailangan positive energy agad ang i-attract mo, morning, pagkadilat na pagkadilat mo. Pangatlo is, develop a routine. Napaka-importante magkaroon ka ng develop routine. Basically, ako is meron akong routine dito. Dito nakalagay yung routine ko and to-do list siya. Everyday nag-iiba siya. Everyday binabago ko siya. Nililist ko ano yung mga kailangan para maggawa ko isang araw. Para may flow ka. Okay? Napaka-importante ng flow. Wag mong gagawin, okay, nakalista na sa utak ko. Hindi, makakalimutan mo yan. I guarantee sa'yo, kahit gaano ka kagaling magkabisado or magtanda, makakalimutan mo yan. Kasi may mga iba't ibang challenges ang napunta sa atin everyday. So, makakalimutan mo yung routine mo. Although may magagawa ka na, pero hindi lahat. Okay, hindi lahat. Kailangan isusulat mo para alam mo talaga tama at accurate yung gagawin mo. Pang-apat is prioritize sleep. Napaka-importante na i-prioritize yung sleep kasi ang muscle natin is nagre-recover yan during mga recovery state natin or pagtulog natin. Diyan siya. Nasisira ang muscle natin sa mga workout. Nagre-recover o nabibid ang muscle natin sa mga recovery natin, sa mga tulog. And next naman is nutrition and hydration. Tandaan nyo, kapag bad diet ka, hindi mo ma-achieve ang dream physique mo. Napaka-importante na magkaroon ka ng good diet and kailangan lagi ka uminom ng tubig at least 8 glasses a day. Next is stretching and flexibility. Napaka-importante nito kasi kung gusto mong hindi ka mahirapan pagdating mo ng 60s, I guarantee or I recommend na lagi kang mag-stretching and magkaroon ka ng mobility day. Next is active recovery day. Napaka-importante na active recovery day. Okay, wag yung typical na okay,
recovery ka so wala kang gagawin. So wala din. Kailangan active recovery ka. Maglakad ka, mag-mobility day ka. Pero ako naman, basically, nag-walking lang ako and nag-neck training ako sa mga recovery state ko. And yun lang ang ating kailangan gawin para ma-achieve at para magawa mo yung mental calluses. At lagi mo tatandaan paano malalaman kung hindi mo susubukan.